Ang aking ama, nanginginig na nakaupo sa mainit na aspalto, pinagbibintangan ng mga kapitbahay na magnanakaw. Sa harap niya, ang aking asawa at biyenan ay may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Sa sandaling iyon, namatay ang pag-ibig ko. Tinitigan ko sila at bumulong. Mula ngayon, humanda kayo. Bago magsimula ang kwento, mangyaring i-comment kung taga saan kayo na nanonood nito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas maraming kwento. Alas 5 pa lamang ng madaling araw, ngunit si Carmela ay gising na at nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Isang tasang kapeng barako na unti-unti nang lumalamig ang kanyang kasama habang binubusisi niya ang mga numero sa financial report ng kumpanya. Bilang may-ari ng isang sumisikat na digital marketing agency, walang luho si Carmela para mag-relax. Bilang haligi ng tahanan, hindi lang niya pasan ang responsibilidad para sa dose-dosenang empleyado, kundi pati na rin sa mga taong humihinga at mahimbing na natutulog sa ikalawang palapag ng kanyang marangyang bahay. Alas 6 ng umaga, may mga mabibigat na yabag na narinig pababa ng marmol na hagdanan. Si Miguel, ang kanyang asawa, ay lumitaw na may magulong buhok at suot ang pijamang binili ni Carmela noong isang buwan. Humikab ito ng malaki. Walang pakialam sa asawang abala, sa isang mahalagang tawag sa kliyente. Mel, timplahan mo naman ako ng kape. At gawan mo na rin ako ng pandesal na may palaman na coco jam. Pero pakitanggal ang gilid ha. Masyadong makapal ang gawa ni Manang Rosa kahapon. Utos ni Miguel habang nagpapahinga sa malambot na sofa. Binubuksan ang 70-inch na flat screen TV. Napabuntong hininga si Carmela. Tinakpan ang mikropono ng kanyang telepono. Miguel, may meeting ako sa kliyente. Pwede bang kay Manang Rosa ka na lang mag-utos? O ikaw na muna ang gumawa? Nasa ref lang ang coco jam. Sumimangot si Miguel. Ang gwapo niyang mukha, na dating kinahumalingan ni Carmela, ay madalas na ngayong nagpapakita ng guhit, ng nakakainis na katamaran. Alam mo, ang pangunahing tungkulin ng asawang babae ay pagsilbihan ng asawa niya. Dahil lang direktor ka na, naguutos ka na sa asawa mo, na gumawa ng sarili niyang almusal. Makakarma ka niyan. Hindi sumagot si Carmela. Nag-focus na lang ulit siya sa tawag. Ang ganitong pagtatalo ay araw-araw na ritual na pagod na siyang patulan. 3 taon na ang nakalipas nang malugi ang startup na kumpanya ni Miguel, at si Carmela ang sumalo sa lahat ng responsibilidad sa pananalapi. Noong una, nangako si Miguel na magpapahinga lang sandali habang naghahanap ng freelance na negosyo. Ngunit sa katotohanan, 3 taon na siyang naging isang parasito na komportableng nabubuhay sa pawis ni Carmela. Hindi nagtagal, isa pang pares ng mga yabag ang sumunod. Si Senyora Sofia, ang biyena ni Carmela, ay bumaba na suot ang isang eleganteng duster, kumpleto pa sa light makeup. Kahit nakikitira lang sa bahay ng manugang, ang asta ni Senyora Sofia ay parang siya ang reyna ng palasyo. Miguel, anak, bakit nakasimangot ka dyan? Bati ni Senyora Sofia, sabay halik sa pisngi ng kanyang kaisa-isang anak. Pagkatapos, ay sinulyapan niya nang masama si Carmela na abala sa mesa. Siguradong yang asawa mo na naman ang may gawa niyan. Laging busy sa laptop kaya napapabayaan na ang asawa. Ang mga babae talaga ngayon, nakakalimutan na ang kanilang lugar. Sinubukan ni Carmela, nakararating lang ng tawag, nang ngumiti ng may pasensya. Magandang umaga po ma. Hinahabol ko lang po ang deadline para sa isang malaking kliyente. Kung makuha po natin ito, malaking tulong sa ipon natin. Ngumisi si Senyora Sofia. Hay nako, anong ipon? Noong nakaraan, hiniling kong bilhan mo ako ng pinakabagong model ng massage chair, sabi mo sa kana. Ang presyo noon ay 50,000 lang. Ganyan ka ba kadamot sa biyenan mo? Ang swerte ng isang asawa ay nakasalalay sa pag-aalaga niya sa kanyang asawa, at ang kaligayahan ng asawa ay nasa kaligayahan ng kanyang ina. Kung magiging madamot ka sa akin, baka magsara ang biyaya mo. Sumabat si Miguel nang hindi inaalis ang tingin sa TV. Ayan, pakinggan mo si Mama. Pagkatapos ay nagsalita ulit. Ah, Mel,
Transferan mo pala ako ng labinte 25,000 ngayon. May kaibigan akong nagyaya na magpartner sa isang coffee shop. Magandang oportunidad to. Napabuntong hininga si Carmela. Miguel, pangatlong beses mo nang humingi ng puhunan ngayong buwan para sa mga negosyong hindi malinaw. Yung puhunan sa palaisdaan ng kaibigan mo, nawala. Yung sa clothing line, wala ring balita. Nagtatrabaho ako ng husto, Miguel. Hindi pinupulot ang pera. Nagiging palabilang ka na sa sarili mong asawa? Tumaas ang boses ni Miguel. Bumangon siya. Sinusubukan ko. Carmela, proseso ito. At saka, barya lang yan. Para sa kumpanya mo. Huwag kang magkunwaring mahirap. Hindi ito tungkol sa pagiging mahirap, Miguel. Pero, tama na. Dramatikong putol ni Senyora Sofia. Miguel, kung hindi bukal sa loob ng asawa mo, huwag mo nang pilitin. Ibenta ko na lang ang gintong pulseras ko para may puhunan ka, para malaman ng buong mundo na pinapabayaan ni Carmela ang sarili niyang asawa. Minasahe ni Carmela ang kanyang sentido. Ang manipulative na banta na iyon ay laging gumagana para pasukuin siya dahil pagod na siyang makipag-away. Sige na, itatransfer ko mamaya, pakiusap. Gamitin mo ng tama ang pera. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan si Miguel at Senyora Sofia na may nakatagong ngiti ng tagumpay. Alam nila ang kahinaan ni Carmela. Pagod na ang babae sa trabaho, kaya mas pipiliin niyang magbayad para sa kapayapaan sa bahay. Nakalimutan nila na ang pasensya ng tao ay may hangganan. At ang hangganan ni Carmela, nang hindi nila namamalayan, ay malapit ng maubos. Tanghali, napakainit ng sikat ng araw, na tila nagluluto sa aspalto ng eksklusibong subdibisyon kung saan nakatira si Carmela. Kasabay nito, isang matandang lalaki na may kupas na polo shirt, pantalon na may punit-punit na laylayan, ang naglalakad ng paika-ika sa bangketa ng komunidad. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Sa kanyang mga kamay, bitbit niya ang 2 karton ng instant noodles na tinalian ng straw, puno ng kamote, saging na saba, at mangga na inani mula sa kanyang maliit na hardin sa probinsya. Siya si Mang Lito, ang ama ni Carmela. Halos 6 na buwan na niyang hindi nakikita ang kanyang pinakamamahal na anak dahil sa abala ni Carmela. Dahil sa hindi na matiis na pananabik, naglakas loob siyang sumakay ng bus mula probinsya ng madaling araw para lang dalhan ang anak ng mga paborito nitong prutas. Pagdating sa harap ng matayog na bakal na gate, napangiti si Mang Lito. Pinindot niya ang doorbell. Hindi nagtagal. Isang guwardiya ang nagbukas ng maliit na pinto. Sino po sila, Tay? Tanong ng bagong guwardiya na hindi pa siya kilala. Ako si Lito, anak. Tatay ni Carmela. Nandyan ba siya? Magalang niyang sagot. Kahit hinihingal. Nagulat ang guwardiya at agad na binuksan ang gate. Ay, kayo po pala ang tatay ni Ma'am Carmela. Tuloy po kayo. Ako na po ang magdadala ng mga dala ninyo. Habang papasok si Mang Lito, nagkataong bumukas ang pangunahing pinto. Si Senyora Sofia ay nakatayo doon. Binabantayan si Manang Rosa na nagmamap nang makita ang kanyang balae. Agad na umasim ang mukha ni Senyora Sofia, na para bang nakakita ng basura. Oh, Mang Lito, napadalaw ka yata nang hindi nagsasabi? Nasa opisina si Carmela. Abala sa paghahanap ng pera para sa pamilya, walang galang na sabi ni Senyora Sofia. Ngumiti pa rin si Mang Lito. Inilahad ang kanyang magaspang na kamay para makipagkamay. Opo, Senyora Sofia. Sakto po kasi. Umani ako ng mangga at kamote na paborito ni Carmela. Habang malakas pa, dinala ko na rito at para bisitahin na rin ang Apo Este, ang anak ko. Nahiya si Mang Lito. Naalalang wala pa silang anak. Sa halip na tanggapin ang kamay, iwinagayway ni Senyora Sofia ang kamay sa harap ng kanyang ilong. Nagkukunwaring may naamoy na mabaho. Naku, Mang Lito, galing ka ba sa public bus? Ang baho ng pawis at araw. May hika ako, sensitibo sa mga ganyang amoy. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Lito ang kanyang kamay. Pilit ang ngiti. Pasensya na po,
Senyora Sofia, siksikan po kasi sa bus kanina. Manang Rosa! Sigaw ni Senyora Sofia. Walang pakialam sa nararamdaman ng kanyang balae. Dalhin mo yang maruming karton sa likod kusina. Huwag mong ipadaan sa sala. Baka madumihan ng sahig. At ikaw, Mang Lito, tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa. Dumaan ka na lang sa gilid na pinto, papuntang dirty kitchen. Kaka-disinfect lang ng sala. At saka, ang dumi ng damit mo. Baka masira ang velvet na sofa ko. Yumuko si Mang Lito at tiningnan ang kanyang polo. Medyo gusot at basa nga ng pawis. Pero ito na ang pinakamaganda niyang damit. Mapait siyang lumunok. Sige po, senyora. Sa kusina na lang po ako. Basta makaupo lang sandali. Habang hinihintay si Carmela, suminghal si Senyora Sofia. Gabi na umuuwi si Carmela. Kung maghihintay ka, doon ka sa guest room sa baba, malapit sa garahe. Huwag kang aakyat sa taas, ha? Natutulog si Miguel. Ayaw maistorbo. Sa kusina. Dali-daling gumawa ng mainit na tsaa si Manang Rosa para kay Mang Lito. Naawa siya sa ama ng kanyang amo. Pasensya na po kayo, Tay. Ganyan po talaga magsalita si Senyora, bulong ni Manang Rosa. Ngumiti si Mang Lito. Ayos lang nang. Ang mahalaga, masaya si Carmela dito. Maginhawa ang buhay niya. Bilang magulang, panalangin lang ang maibibigay ko. Konting masasakit na salita. Hindi naman nakakasugat ng katawan. Hindi alam ng matanda na ang kahihiyan sa araw na iyon ay simula pa lamang ng bagyong sisira sa kanyang dignidad. Kinahapunan, abala si Senyora Sofia sa pag-aayos sa kanyang maluwang na silid. Mayroon siyang schedule ng high society gathering kasama ang mga mayayamang asawa sa subdibisyon. Suot na niya ang isang marangyang damit. Isang peking branded na bag na binili gamit ang allowance mula kay Carmela at mga gintong alahas. Ngunit nang buksan niya ang kanyang jewelry box, bigla siyang nagpanik. Ibinuhos niya ang lahat ng laman ng kahon, hinagis ang ilang kuwintas at hikaw sa sahig. Nasaan ang emerald ring ko? Sigaw niya. Ang singsing na iyon ay regalo ni Carmela noong nakaraang taon. Kahit bukal sa loob na ibinigay ni Carmela, laging ipinagyayabang ni Senyora Sofia ang singsing. Sinasabing bigay iyon ni Miguel mula sa kita ng negosyo nito. Tumakbo si Senyora Sofia palabas ng kwarto. Manang Rosa! Miguel! Tulungan ninyo ako. Si Miguel, nakagigising lang, ay lumabas na inis. Ano ba yan, ma? Kung makasigaw ka parang nasa gubat. Nawawala ang emerald ring ko, anak. Yung singsing na nagkakahalaga ng daan-daang libo, wala sa kahon. Kakalinis ko lang noon kahapon. Nagsimulang maglibot ang tingin ni Senyora Sofia. Sino ang pumasok sa kwarto ko? Si Manang Rosa, na tumakbo mula sa baba, ay hingal na dumating. Ninakaw mo ang singsing ko, ano? Agad na bintang ni Senyora Sofia. Diyos ko, Senyora. Sumpaman. Kaninang umaga lang po ako pumasok sa kwarto ninyo para magwalis. At nandoon po kayo. Hindi ko po kailanman ginalaw ang mga gamit ninyo. Lumuhod si Manang Rosa sa takot. Kumunot ang noo ni Miguel. Kung hindi si Manang, sino pa? Laging nakakandado ang pinto sa labas. Biglang nanlaki ang mga mata ni Senyora Sofia. Isang masamang hinala ang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya ang taong sa tingin niya ay hindi nararapat sa bahay na iyon. Ang taong mukhang mahirap at may dalang sira-sirang karton. Siguradong siya, bulong niya. Nag-aalab ang mga mata sa galit. Siguradong ang walang hiyang balae ko ang kumuha. Si Tatay Lito, ma? Nagulat si Miguel, ngunit agad ding tumigas ang kanyang mukha. Walang sinayang na oras. Bumaba sila papunta sa guest room malapit sa garahe. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, si Mang Lito ay naglalatag ng banig. Naghahanda para magdasal. Blag! Sinipa ni Senyora Sofia ang pinto, na ikinagulat ni Mang Lito. Ilabas mo ang singsing ko. Matanda! Sigaw niya. Si Mang Lito, na nakasuot pa ng luma niyang damit, ay tumingin ng may pagtataka. Singsing? Anong singsing po? Senyora Sofia. Nandito lang po ako sa kwarto maghapon. Huwag ka nang magpanggap. Ikaw lang ang dayo rito.
Nakita kong medyo nakabukas ang pinto ng kwarto ko sa taas. Siguradong noong nasa baba ako, umakyat ka at hinalungkat ang mga gamit ko. Huli ka! Hindi ka pala bumisita. Magnanakaw ka pala. Dumagundong ang dibdib ni Mang Lito sa marahas na akusasyon. Diyos ko po! Sumpaman, hindi po ako umakyat sa taas. Nagpaalam pa po ako kay Manang Rosa. Nang gumamit ako ng banyo, bakit ko naman po kukunin ang hindi sa akin? Walang magnanakaw na umaamin. Bastos na sabi ni Miguel. Lumapit siya. Minamaliit ang kanyang biyenan. Tay, wag ninyo kaming ipahiya. Nakikitira na nga lang kayo sa asawa ko. Nagnakaw pa kayo sa nanay ko. Ibigay nyo na ang singsing. O hahalughugin ko kayo. Hindi na naghintay si Miguel. Kinuha niya ang lumang bag ni Mang Lito at ibinuhos ang laman sa sahig. Damit, gamit, at isang manipis na pitaka ang kumalat. Pero wala doon ang singsing. Siguradong nakatago sa katawan niya, Miguel. Kapkapan mo ang bulsa, sigaw ni Senyora Sofia. Sinubukan ni Mang Lito, napigilan si Miguel. Miguel, biyanan mo ako. Respetuhin mo naman ako. Sumpaman, hindi ko kinuha iyon. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ng matanda. Nanginginig ang kanyang katawan, sa galit at kahihiyan. Respeto? Kayo ang walang respeto. Mahirap na. Magnanakaw pa. Dahil pakiramdam ni Miguel ay siya ang amo. Gumawa siya ng matinding hakbang. Kinuwelyuhan niya ang kanyang biyenan. Lumabas ka dito, para malaman ng lahat kung anong klasing tao ang tatay ni Carmela. Kinaladkad ni Miguel si Mang Lito, palabas ng garahe papunta sa harap ng bahay. Halos matumba ang matanda dahil sa bilis at lakas ni Miguel. Miguel, huwag ganito. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Diyos ko, hindi ako nagnakaw. Pagmamakaawa niya, sumunod si Senyora Sofia, patuloy sa pagsigaw para makuha ang atensyon ng lahat. Tulong! May magnanakaw sa bahay ko. Ang balae ko mismo, hapon na at maraming tao sa labas. Agad na nagtipon ang mga kapitbahay. Ang bukas na gate ng bahay ni Carmela ay naging perpektong entablado. Itinulak ni Miguel si Mang Lito, kaya napaupo ito sa matigas na aspalto. Ang kanyang lumang sombrero ay tumilapon sa kanal. Anong nangyayari dito, Miguel? Tanong ng presidente ng Homeowners Association na malapit lang ang bahay. Agad na kinuha ni Senyora Sofia ang pagkakataon, umiiyak na parang biktima. Ito po! Sir! Ang tatay ni Carmela. Nagkunwaring bumisita. Pero ninakaw ang emerald ring ko na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Walang utang na loob. Ang bulungan ay naging matalas na panghuhusga. Grabe, ganoon pala ang tatay ni Ma'am Carmela. Kaya pala gusgusin. Kawawa naman si Senyora Sofia. At si Sir Miguel, bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa dignidad ni Mang Lito. Ang taong buong buhay na kumain ng malinis, na nagtiis ng gutom para mapag-aral ang anak, ay ngayon inaakusahan bilang isang hamak na magnanakaw. Tinaas ni Mang Lito ang kanyang basang mukha. Mga Ginoo, mga ginang, sumpaman po sa Diyos. Hindi ako nagnakaw, dinalhan ko lang po ng kamote at mangga ang anak ko. Magsasaka lang po ako, pero may takot pa rin ako sa Diyos. Drama! Sigaw ni Miguel. Dalhin na lang natin to sa presinto para mabulok sa kulungan. Nagkunwaring umiiyak si Senyora Sofia. Napakabuti namin kay Carmela. Pero ito ang iginanti sa amin. Nakakahiya, yumuko si Mang Lito. Tumulo ang luha sa mainit na aspalto. Gumuho ang kanyang mundo. Walang kumakampi sa kanya. Ngunit ang panalangin ni Mang Lito ay sinagot sa ibang paraan. Mula sa dulo ng kalye, isang itim na Honda CR-V ang mabilis na huminto sa harap ng mga tao. Bumukas ang pinto. Si Carmela, suot pa ang kanyang corporate attire, ay bumaba. Kanina pa siya kinakabahan, kaya nagpa siyang umuwi ng maaga. Ang sumalubong sa kanya ay isang tanawing halos magpatigil sa kanyang puso. Nagsitabihan ang mga tao. Napahinto si Carmela, nanigas. Nakatingin sa isang matandang lalaki na kilalang kilala niya, na nakaupo sa kahihiyan sa aspalto.
napapaligiran ng mapanghusgang mga mata. Tay! Basag ang boses ni Carmela. Tumakbo siya, binitawan ang mamahaling bag, at niyakap ang nanginginig na ama. Carmela! Humagulgol si Mang Lito. Hindi ako magnanakaw, anak. Sumpa man sa yumaong nanay mo. Namiss lang kita. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Carmela. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata, na dati mahinahon, ay ngayon kasing lamig ng yelo. Tiningnan niya si Miguel. Pagkatapos ay si Senyora Sofia. Anong ibig sabihin nito, Miguel? Mahina ngunit puno ng banta ang kanyang boses. Bakit nakaupo ang tatay ko sa aspalto, na parang pulubi sa harap ng sarili kong bahay? Sinubukang magpaliwanag ni Miguel. Magnanakaw ang tatay mo, Mel. Ninakaw niya ang emerald ring ni Mama. Huwag kang magbulag-bulagan. Totoo yan, Carmela. Segunda ni Senyora Sofia. Dapat ikahiya mo ang tatay mo. Tumayo si Carmela. Tinulungan niyang tumayo ang ama. Pinagpagan ang damit nito. Lumapit siya kay Miguel. Ang emerald ring, sabi ni Carmela. Ang singsing na binili ko gamit ang sarili kong pera para sa'yo, Mama. Tama ba? Oo. At ninakaw ng tatay mo. Tiningnan ni Carmela ang asawa. Miguel, mula nang dumating si tatay kanina, may ebidensya ka ba, CCTV o saksi, na umakyat siya sa taas? Hindi nagiiwan ng bakas ang magnanakaw. Depensa ni Miguel. Natahimik si Carmela. Sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang pagiging masunuring asawa. 3 taon niyang sinuportahan ang walang silbing lalaking ito. 3 taon niyang tiniis ang biyenang walang ginawa, kundi maliitin siya. Pero ngayon, lumampas sila sa guhit. Ginalaw nila ang pinakamahalagang yaman sa buhay niya. Ang dignidad ng kanyang ama. Ang pag-ibig ay patay na. Ang natitira na lang ay apoy ng paghihiganti. Humarap si Carmela sa mga kapitbahay. Mga Ginoo, mga ginang, salamat sa pagtitipon sa harap ng bahay ko. Diniinan niya ang salitang ko. Tapos na ang issue. Walang magnanakaw dito. Ang mayroon lang ay hindi pagkakaunawaan mula sa mga taong nasanay mabuhay sa pawis ng iba. Dahan-dahang nagsiatrasa ng mga tao. Ramdam ang galit ni Carmela. Tiningnan niya si Miguel at Senyora Sofia. Pumasok kayo. Hindi mo kami mauutusan, Mel. Yung singsing. Sabi kong pasok. Sigaw ni Carmela, na ikinagulat ng lahat. Ito ang unang pagkakataong narinig ni Miguel, na sumigaw ang asawa ng ganoon. Inalalayan ni Carmela ang ama papasok sa kotse. Binuksan niya ang bintana. Kayong dalawa, bahala kayo sa buhay ninyo ngayong gabi. Dadalhin ko si tatay sa hotel. At ikaw, Miguel. Tiningnan niya ang asawa na may ngisi. I-enjoy mo ang kayabangan mo ngayon. Dahil bukas, malalaman mo kung gaano kakahirap humagibis ang sasakyan. Iniwan si Miguel at Senyora Sofia na nakatayo sa gitna ng kalsada. Tinitingnan ng mga kapitbahay na ngayon ay sila naman ang pinagbubulungan. Hindi nila alam na ang pinto ng impyerno para sa kanila ay kabubukas lang. Gabi, umuulan ng malakas sa Maynila. Tila nakikidalamhati ang langit sa sakit na nararamdaman ni Mang Lito. Ipinasok ni Carmela ang kotse sa isang 5-star hotel sa Makati. Sadyang pinili niya ang lugar na malayo sa abot ni Miguel at ng ina nito para makapagpahinga ng payapa ang kanyang ama. Matapos mag-book ng pinakakomportableng kwarto at siguraduhing nakakain ng mainit na sopas ang ama, umupo si Carmela sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang magaspang at makalyong kamay ng ama. Tay, patawarin niyo po ako. Nanginginig ang boses ni Carmela. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Nagtrabaho po ako ng husto para maiangat ang pamilya natin. Pero hinayaan ko pong hiyain kayo ng ganito. Nabigo po akong protektahan kayo. Hinaplos ni Mang Lito ang ulo ng anak. Ang kanyang tapat na ngiti ay hindi nawala kahit durog ang kanyang puso. Anak, makinig ka. Hindi ka nabigo. Ikaw ang orgulyo ko. Yung nangyari kanina, kalimutan mo na. Ang taong mapagpasensya. Malawak ang biyaya. Huwag mong hayaang masira ang pagsasama ninyo ni Miguel dahil sa akin.
Umiling si Carmela. May determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi po, Tay. Ubus na po ang pasensya ko. Dati, nanahimik ako dahil akala ko magbabago pa si Miguel. Tiniis ko ang ina niya. Dahil sa respeto. Pero kung kaya nilang yapakan ang dignidad ninyo sa harap ng lahat, sa sandaling ito, sisiguraduhin kong wala nang patawad para sa kanila. Matapos makatulog ang ama dahil sa pagod, lumabas si Carmela sa balkonahe. Malamig ang hangin, pero hindi kasing lamig ng kanyang puso. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang personal assistant. Rina, pasensya na sa abala, sabi ni Carmela sa malamig na tono. Okay lang po, Ma'am Carmela. Ano po ang maitutulong ko? Bukas ng umaga, eksaktong 9:00. Gusto kong tawagan mo ang bangko. I-block mo lahat ng supplementary credit cards na nakapangalan kina Miguel at Sofia. I-zero out mo rin ang joint account na nilalagyan ko ng allowance nila. Ilipat mo lahat ng pondo sa bago kong personal account. Lahat po, ma'am. Pati yung priority card na ginagamit ni Senyora Sofia sa mga gathering niya? Lahat. Walang ititira kahit isang sentimo. Diin ni Carmela. Pangalawa, tawagan mo ang internet provider sa bahay. Palitan ang Wi-Fi password ngayong gabi. At bukas, ihanda mo ang 2 security guard na malalaki ang katawan. May espesyal na trabaho sila. Sige po, ma'am. Iproseso ko na po. Isinara ni Carmela ang tawag. Tiningnan niya ang mga ilaw ng syudad. Dati, siya ang bukal na bumubuhay sa 2 parasito. Ngayon, tutuyuin niya ang bukal na iyon at panunoorin silang mamatay sa uhaw. Kinabukasan, maliwanag ang sikat ng araw. Kasinliwanag ng kalooban ni Senyora Sofia. Walang bahid ng pagsisisi sa nangyari kahapon. Para sa kanya, ang pagpapalayas sa kanyang balae ay isang tagumpay. Ngayon, mayroon siyang gathering sa isang mamahaling mall sa Makati. Suot ang magarang damit, mga alahas, at peking branded na bag. Pumasok siya sa isang butik, Maring Sofia. Lalo kang gumaganda. Bati ng isang kaibigan. Nabalitaan ko, may gulo raw sa inyo kahapon. Iwinagayway ni Senyora Sofia ang kamay. Nako, may pulubi lang na nagpanggap na kamag-anak. Pinalayas ko na. Ganyan talaga kapag mayaman. Pumili siya ng isang napaka-eleganting sutlang bestida na may burdang bulaklak. Miss? Tawag niya sa sales lady. Pakibalot naman itong bestida. Pati na rin yung bag na balat ng buwaya sa may display sa harap. Gagamitin ko para sa event sa susunod na linggo. Ang kabuuang pinamili ni Senyora Sofia ay umabot sa ayu 120,000. Tiningnan siya ng kanyang mga kaibigan nang may paghanga at inggit. May mayabang na ngiti. Inilabas ni Senyora Sofia ang kanyang platinum credit card at ibinigay sa kahera. Ngumiti ang kahera at iniswipe ang card. Tumunog ang makina. Tit, tit, ngunit may lumabas na pulang text sa screen. Pasensya na po, ma'am. Na-decline po ang card. Magalang na sabi ng kahera. Kumunot ang noo ni Senyora Sofia. Ha? Imposible. Baka mali lang ang pag-swipe mo. Ulitin mo ng maayos. Daan-daang libo pa ang limit niyan. Sinubukan ulit ng kahera. Ipinasok pa ang chip. Pareho pa rin ang resulta. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi po talaga pwede. Ang nakalagay po ay blinak na ng bangko ang card na ito. Nagsimulang mamula ang mukha ni Senyora Sofia. Kalahati dahil sa galit, kalahati dahil sa hiya. Nagsimulang magbulungan ang kanyang mga kaibigan sa likod. Nako, sigurado may problema lang ang bangko. Palpak! Galit na sabi ni Senyora Sofia. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ulit ang pitaka. Inilabas niya ang debit card mula sa joint account na laging nilalagyan ni Carmela. Ito na lang, miss. Debit to. Diretso bawas sa pera. Ipinasok ng kahera ang debit card. Muli, tumanggi ang makina. Pasensya na po, ma'am. Hindi po sapat ang balanse. Ang nakalagay po dito ay asing fitian na lang ang natitira. Ano? Halos mapasigaw si Senyora Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata sa screen. Imposible. Kakalipat lang ng manugang ko ng 200,000 noong simula ng buwan.
Sira siguro ang makina ninyo. Pasensya na. Mareng Sofia, putol ng kaibigan niyang si Rika, na may halong pangiinis. Kung wala namang budget, wag na kasing piliting bumili ng mamahalin. Nakakahiya. Pinagtitinginan ka na ng mga tao. May pera ako, Rika. Ang bangko ang may problema. Pagtatanggol ni Senyora Sofia. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang leeg. Kinuha niya ang cellphone para tawagan si Miguel. Ngunit ngayon lang niya napansin na ubos na pala ang data niya dahil hindi na gumagana ang wifi sa bahay simula kagabi at hindi pa siya nakakapag-load. Sipo. Ma'am, itatabi na lang po muna namin ang bestida at bag, sabi ng kahera habang kinukuha pabalik ang mga pinamili ni Senyora Sofia. Nakatayo lang si Senyora Sofia, nanigas. Unti-unting lumayo ang kanyang mga kaibigan. Ayaw madamay sa kahihiyan. Rika, pahiram naman ng pera. Pamasahe lang sa taxi. Pupunta ako sa bangko para ayusin to, pagmamakaawa niya. Ngumiti ng mapait si Rika. Nako, pasensya na mare. Sakto lang ang cash ko. Mauna na ako ha. Hinihintay na ako ng driver. Isa-isang umalis ang kanyang mga kaibigan. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng kahera. Lumabas si Senyora Sofia sa butik na mabigat ang hakbang at namumula ang mukha. Ang plano niyang magpasikat ay nauwi sa matinding kahihiyan. Napilitan siyang maglakad sa init ng Maynila para maghanap ng sakayan ng bus dahil wala talaga siyang pera, kahit para sa taxi. Halos kasabay nito. Si Miguel naman ay masayang nakikipagkwentuhan sa isang outdoor cafe sa BGC. Nasa mesa niya ang mamahaling kape at iba't ibang pagkain. Kasama niya ang tatlong kaibigan. Ipinagyayabang ang susi ng isang kulay pulang sports car na nakaparada sa gilid ng kalsada. Grabe ka, Miguel. Lalo kang yumayaman. Bagong sports car na naman. Puri ng kaibigan niyang si Carlo. Tumawa si Miguel, sumandal sa upuan na parang isang big boss. Ganyan talaga, Carlo. Swerte ng mabait. Ang freelance business ko. Palong-palo. Ang asawa ko. Relax lang sa bahay. Ine-enjoy ang pera ko. Magaling magsinungaling si Miguel. Ang kotse ay binili ni Carmela 6 na buwan na ang nakalipas sa ilalim ng pangalan ng kumpanya para gamitin sa mga VIP clients. Ngunit kapag hindi ito ginagamit, palihim itong kinukuha ni Miguel para ipagyabang sa mga kaibigan. Habang abala si Miguel sa pagkukwento ng kanyang mga pekeng milyon-milyong kita, isang itim na MPV ang huminto sa likod ng sports car. 2 lalaking malalaki ang katawan, naka-unipormeng itim, ang bumaba at dumiretso sa mesa ni Miguel. Excuse me po, kayo po ba si Mr. Miguel? Tanong ng isa. Ang boses niya ay malalim at nakakatakot. Kumunot ang noo ni Miguel, naiinis. Oo, ako nga. Sino kayo? Mga hold-upper. Wala akong barya. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Inilabas niya ang isang folder. Kami po ay mula sa security team ng opisina ni Ma'am Carmela. Inutusan po kami na kunin ang asset ng kumpanya. Inilapag niya ang kopya ng rehistro ng sasakyan. Ang pulang sports car na ito ay pag-aari ng Carmela Digital Solutions. Simula po ngayon, binabawi na sa inyo ang karapatang gamitin ito. Pakiusap po, ibigay niyo na ang susi. Natahimik ang mga kaibigan ni Miguel, nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Namula ang mukha ni Miguel. Hinampas niya ang mesa. Kotse ko to. Si Carmela, asawa ko yan. Bakit niyo kinukuha ang kotse ko sa harap ng maraming tao? Sumusunod lang po kami sa utos ng aming direktor. Ang asset na ito ay binili gamit ang pera ng kumpanya. Kung may reklamo kayo, tawagan niyo si Ma'am Carmela. Pero sa ngayon, kailangan naming dalhin ang kotse o mapipilitan kaming tumawag ng pulis sa kasong pagnanakaw ng asset ng kumpanya. Hindi nakakibo si Miguel. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang susi sa bulsa. Alam niyang sa batas, 100% pag-aari ng kumpanya ng asawa niya ang kotse. Kung lalaban siya, siya ang makukulong. Sa harap ng mga kaibigang kapapaniwala lang sa kanyang mga kasinungalingan, gumuho ang ego ni Miguel. Padabog niyang inihagis ang susi sa mesa. Kunin niyo na! Kaya kong bumili ng 10 ganyan bukas! Sigaw niya.
Sinusubukang takpan ang kahihiyan. Kinuha ng dalawang lalaki ang susi. Sumakay ang isa sa sports car. Pinaandar ang makina. At mabilis na umalis. Naging sobrang awkward ng sitwasyon. Miguel? Sabi ni Carlo. Akala ko ba, galing sa freelance mo yan? Bakit kinukuha ng mga taga-opisina ng asawa mo? Hindi pagkakaunawaan lang sa papeles. Alam mo na, tungkol sa tax. Praning lang talaga ang asawa ko. Hindi pa tapos magpaliwanag si Miguel. Dumating ang waiter, dala ang bill. Sir, ang total po ay E4,500. Cash po o card? Mabilis na inilabas ni Miguel ang kanyang credit card para hindi mapahiya. Ito, iswipe mo. Bumalik ang waiter. Sorry po, sir. Na-decline po ang card. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sinubukan niya ang isa pang card. Pareho ang resulta. Pati ang ATM card niya. Ayaw gumana. Sa isang iglap, sinampal siya ng katotohanan. Pinutol ng asawa niya ang lahat ng kanyang koneksyon sa pera. Napilitan siyang lunukin ang kanyang pride. Carlo, pare, sorry. Mukhang down ang system ng bangko ko. Pwede bang abunuhan mo muna? Babayaran kita bukas. Promise. Tiningnan siya ni Carlo. At ng iba pa, nang may halong paghamak. Grabe ka, Miguel. Ang yabang mo kanina. Kotse pala ng asawa mo. Pati pambayad sa kape. Wala ka. Sige na. Ako na ang magbabayad. Pero siguraduhin mong bayad ka bukas. Tumango na lang si Miguel, nakayuko, pinipigilan ang galit. Humanda ka sa akin. Carmela, bulong niya sa sarili. Gabi, umuulan ng mahina. Ang loob ng marangyang bahay ay sobrang tensyonado. Si Miguel ay kararating lang galing sa pagsakay ng tricycle dahil walang gustong magpahatid sa kanya. Si Senyora Sofia naman ay naunang umuwi, pagod at putikan matapos sumakay ng bus at tricycle. Pareho silang galit na galit. Naghihintay sa pag-uwi ng salarin. 8:30. Bumukas ang pinto. Pumasok si Carmela nang may kalmadong hakbang. Ang mukha niya ay walang emosyon. Ang galing mo, ano? Ngayon ka lang umuwi. Sinalubong siya ni Miguel. Dinuduro ang kanyang mukha. Anong karapatan mong kunin ang kotse ko sa harap ng mga kaibigan ko? At i-block lahat ng card ko? Gusto mo ba akong mapahiya? Oo nga. Singit ni Senyora Sofia. At ako, sinadya mo talagang ipahiya sa butik, ano? Naglakad ako mula sa terminal. Anong klaseng manugang ka? Lumalaban ka sa matanda. Hindi kumurap si Carmela. Dahan-dahan niyang inalis ang daliri ni Miguel sa harap ng kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang bag. Inilabas ang isang makapal na pulang folder at inihagis ito sa mesa. Blag, buksan niyo. Malamig na utos ni Carmela. Nagulat sila sa tono ng boses niya. Binuksan ni Miguel ang folder. Binasa niya ang mga dokumento. Ang titulo ng bahay na ito, sabi ni Carmela, nang malinaw at may diin, ay nakapangalan sa akin, Carmela Reyes. Ang lahat ng sasakyan sa garahe, nakapangalan sa kumpanya ko, ang bayarin sa kuryente, tubig, internet, ako ang nagbabayad, ang bigas na kinain ninyo kaninang umaga, ang karneng hinihiling ninyo araw-araw, lahat galing sa pera ko. Lumapit si Carmela kay Miguel, tinititigan siya sa mata. At, tinatanong ninyo ako, kung bakit ko binabawi ang sarili kong pag-aari. Kung bakit ko blinak ang sarili kong pera. Simple lang ang sagot, itinuro ni Carmela ang mukha nilang dalawa. Dahil simula ngayon, hindi na ako mag-aalaga ng mga parasitong hindi marunong magpasalamat. Akala nyo ba bulag ako? Akala nyo ba bingi ako? 3 taon kong piniga ang sarili ko sa trabaho. Para mabuhay kayo na parang hari at reyna sa palasyong ako mismo ang nagtayo. At ang ganti ninyo? Ipinahiya ninyo ang tatay ko, ang kaisa-isang magulang ko, at pinagbintangan siyang magnanakaw sa harap ng lahat. Dahil magnanakaw talaga ang tatay mo, giit ni Senyora Sofia. Nawala ang singsing ko. Sino pa ba ang kukuha kundi siya? Ang singsing na binili ko gamit ang sarili kong pera para sa'yo. Sigaw ni Carmela. Kahit pa sabihin nating ang tatay ko ang kumuha,
na alam kong imposible. Wala kayong karapatang husgahan siya, dahil kayong dalawa. Matagal na ring nagnanakaw sa pawis ko. Ikinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Ingatan mo ang bibig mo, Carmela. Asawa mo ako. Sa batas ng Diyos, ang yaman ng asawa ay yaman din ng asawa niya. Tumawa si Carmela ng mapait. Tagapaghanap buhay? Kailan ka huling nagbigay ng pera sa akin, Miguel? 3 taon na. Ginagamit mo ang relihiyon kapag kailangan mo ng pera. Pero nakakalimutan mo ang obligasyon mo. Anong klasing asawa ang nagpapabaya sa asawang magtrabaho hanggang magsuka, habang siya ay nagpapasarap sa cafe gamit ang pera ng asawa? Natahimik si Miguel. Hindi siya makasagot dahil lahat ay totoo. Makinig kayong mabuti. Nag-cruise ng braso si Carmela. Bahay ko ito. Patakaran ko ang masusunod. Kung gusto niyong manatili, susunod kayo sa akin. Kung hindi, bukas ang pinto. Kunin niyo ang mga damit ninyo. At umalis kayo ngayon din. Natahimik ang buong sala. Nagkatinginan sina Miguel at Senyora Sofia. Natataranta. Aalis? Saan sila pupunta? Wala silang kahit isang sentimo. Kung aalis sila, magiging palaboy sila. Nilunok ni Miguel ang kanyang pride. Okay, Carmela. Pag-usapan natin to. Galit ka lang dahil sa nangyari kahapon. Patawarin mo na ako tungkol sa tatay mo. Huwag naman tayong magpalayasan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nakakahiya? Tinaas ni Carmela ang isang kilay. Hindi ba't kayo ang nag-imbita sa mga kapitbahay kahapon para panoorin ang pagpapahiya sa tatay ko? Nasaan ang hiya ninyo noon? Biglang umiyak si Senyora Sofia. Ginagamit ang kanyang paboritong armas. Ang pagpapaawa. Carmela, matanda na ako. Itataboy mo ba ako sa kalsada? Gusto mo bang makarma? Hindi kita anak. Ang anak mo ay ang lalaking walang trabaho na katabi mo. Walang awang sagot ni Carmela. Pwede kayong manatili pansamantala, pero may mga bagong patakaran. Naglakad si Carmela patungo sa switch ng ilaw at pinatay ito. Tanging ang ilaw mula sa kusina ang natira. Una, si Manang Rosa at ang isa pang katulong. Inilipat ko na sa opisina bilang janitor. Wala nang katulong sa bahay na ito. Kung gusto niyong kumain, magluto kayo. Kung gusto niyong malinis ang bahay, maglinis kayo. Nagulat si Senyora Sofia. Kahit pagkuha ng sariling tubig ay hindi niya ginagawa. Pangalawa, nagpatuloy si Carmela. Inilabas ang isang malaking padlock. Ang master's bedroom sa taas. Ang kwartong may malambot na kama. At malamig na aircon. Ikakandado ko na. Private space ko yan. Ikaw, Miguel. Sa maliit na guest room ka sa baba matutulog. Sa mismong lugar. Kung saan mo pinagbintangan ang tatay ko. Baliw ka na ba, Carmela? Sigaw ni Miguel. Asawa mo ako. Bakit ako patutulugin sa masikip at mainit na kwarto sa baba? Swerte mo nga't may bubong ka pa. Matalas na sagot ni Carmela. O gusto mong matulog sa aspalto tulad ng tatay ko kahapon? Hindi pinansin ni Carmela ang reklamo niya. Humarap siya sa biyenan. At ikaw, Senyora Sofia, dahil ayaw mong makasama sa iisang bubong ang isang mahirap tulad ng tatay ko, pwede kang matulog sa dating kwarto ni Manang Rosa sa likod, malapit sa dirty kitchen, para madali para sa'yo na magsimulang mag-mop at maghugas ng plato sa umaga. Carmela, sobra ka na. Nag-hysterical si Senyora Sofia. May hika ako. Maalikabok at walang aircon doon. Gusto mo ba akong mamatay? Pwede kang bumili ng electric fan gamit ang natira mong pera sa mga gathering mo. Kalmadong sagot ni Carmela. Kinuha niya ang remote at pinatay ang TV. Oo nga pala. Pinaputol ko na ang internet. Kung gusto niyong manood o mag-cellphone, gumamit kayo ng sarili ninyong data. Sarado na ang libreng facilities. Walang lingon-likod. Umakyat si Carmela sa hagdan. Sa tuktok, huminto siya at tumingin sa baba. Isa pa. Malamig niyang sabi. Bukas, 5:00 ng umaga. Siguraduhin yung malinis na ang sahig at handa na ang almusal. Kung hindi, ikakandado ko ang pinto mula sa labas at hindi kayo makakatanggap ng rasyong bigas ngayong buwan. Pumasok si Carmela sa kanyang kwarto at ikinandado ito.
iniwan ang dalawa sa dilim. Ang kayabangang inalagaan nila ay nawasak sa loob ng wala pang 24 na oras. Hindi nila akalain na ang babaeng dati nilang inaapi ay magiging isang berdugong babawi sa lahat ng kanilang kaginhawahan. Nang gabing iyon, sa masikip at mainit na guest room, kinagat ni Miguel ang kanyang labi sa galit. Sa kwarto ng katulong, magdamag na umiyak si Senyora Sofia sa matigas na kama, kasama ang mga lamok at ang init ng Maynila. Akala nila, iyon na ang pinakamatinding parusa. Nagkakamali sila. Dahil sa likod ng nakakandadong pinto, hindi natutulog si Carmela. Binubuksan niya ang isang sobre mula sa isang private investigator na inupahan niya kaninang umaga. Ang sobreng magbubunyag sa pinakamalalang baho ni Miguel at magiging sandatang wawasak sa kanya hanggang sa kaibuturan. Sa loob ng kanyang maluwang at malamig na kwarto, nakaupo si Carmela sa kama. Ang atensyon niya ay nakatuon sa isang makapal na brown envelope mula sa isang detective agency. Nang walang panginginig, pinunit niya ang sobre. Inilabas niya ang laman nito. 12 ng litrato, isang tumpok ng bank statements, at isang detalyadong ulat. Kinuha ni Carmela ang unang litrato. Si Miguel. May kalong na isang batang babae na makapal ang makeup sa isang mamahaling restaurant. Nakalagay ang petsa. 2 buwan na ang nakalipas. Sa araw na nagpaalam siyang pupunta sa probinsya para maghanap ng investor. Kinuha niya ang pangalawang litrato. Sa isang alahasan, isinusuot ni Miguel sa daliri ng babae ang isang singsing na may berdeng bato. Nanlaki ang mata ni Carmela. Iyon ang emerald ring. Hayop! Bulong niya. Binasa niya ang ulat. Ang pangalan ng babae ay Chloe, isang dating promo girl. Mahigit 1 taon na silang may relasyon. 3 araw na ang nakalipas. Humingi ng alahas si Chloe. Dahil walang pera si Miguel, kinuha niya ang singsing ng sariling ina sa dressing table nito. Ipinakinis. At ibinigay sa kabit ang pinakamasaklap. Alam ni Senyora Sofia na si Miguel ang kumuha ng singsing. Nag-away sila. Pero sinuhulan siya ni Miguel nang pangakong bibilhan siya ng diamond necklace. Pumayag si Senyora Sofia na manahimik at gamitin si Mang Lito bilang pain. Ipinain niya ang dignidad ng isang inosenteng tao para pagtakpan ang kabuktutan ng sarili niyang anak. Nagkamali kayo ng kinalaban, bulong ni Carmela. Binasa niya ang financial reports. Ang lahat ng perang hinihingi ni Miguel para sa negosyo ay napupunta pala kay Chloe pang down payment ng kondo sa Pasig, pambili ng kotseng Honda Brio, pambayad sa beauty clinic, at pangbakasyon sa Palawan. Ginamit ni Miguel ang pera ni Carmela para magpanggap na isang mayamang sugar daddy. Naalala ni Carmela na pinahiram niya kay Miguel ang corporate credit card para sa isang medical emergency. Nang tingnan niya ang record sa online banking, may cash withdrawal na alamang 2,000 gamit ang isang peking transaksyon. Paglulustay ng pondo ng kumpanya, bulong niya. Perpekto, prinint niya lahat ng ebidensya. Inihanda niya ang mga papeles ng diborsyo na matagal na niyang pinag-iisipan. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Pirmado na. Bukas, babagsak ang tunay na bagyo. Kinaumagahan, 6:00, bumaba si Carmela, bihis na bihis para sa trabaho. Naabutan niyang nagwawalis si Senyora Sofia. Gusot ang buhok at pawisan. Sa kusina, si Miguel ay hirap magprito ng itlog na sunog. Nasaan ang almusal ko? Tanong ni Carmela. Baliw ka na ba? Reklamo ni Miguel. Nakikita mong nahihirapan ako. Tapos uupo ka lang dyan na parang reyna. Ako ang reyna na nagbabayad para sa buhay mo. Kalmadong sagot ni Carmela. Tawagin mo ang ina mo. May bigla ang family meeting. Nang makaupo na sila, inilapag ni Carmela ang folder na may mga litrato sa mesa. Nagkalat ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Miguel. Ang aking ama, nanginginig na nakaupo sa mainit na aspalto, pinagbibintangan ng mga kapitbahay na magnanakaw. Sa harap niya,